So, we are lucky to have our speaker here. Sino? Andyan ba si... Hi, Sir Alvin, ang ating loyalista since 2020. Kumusta ka na? Mukhang ikaw na lang na Okay iwan lang. sa loyalista natin ah. Sige lang. Kasi maganda naman programa niya yan. Oo nga, wala na yung ibang loyalista. Nasaan kaya? Nasaan si Sir Domi? Baka na-busy Nandiyan ba? naman siguro. Nabibisi siya sa solar business niya, no? Yun. So again, good afternoon everyone. And for those of my friends in IIEE, first and foremost, before I will start my introduction to the guest speaker, my apologies doon sa support na binigay niyo sa akin if I could not continue with IIE. But then I will still be with Thursday Delight. Hindi natin pababayaan ang ating Thursday Delight. We will be turning 5 years old this May. So suportahan ninyo suportahan natin lahat ang Thursday Delight. Okay? So huwag kayong mawawala at kung sino gusto maging speaker o mag-share ng ating nalalaman kasi it is a talent coming from the one above, we have to share also. Just message us if you want to discuss any topics related to the electrical engineering profession. Pwede po kayong maging speaker para po lahat matuto at ma-share natin ang mga kaalaman natin, no? So without further ado, I would like to introduce our speaker for today. Sabi ko gagawan ko siya ng sarili kong introduction eh. Ano sabihin niya, puro kalokohan ang sasabihin ko. Hindi naman, he is a good friend. Matagal na yan. Kung kilala niyo siya, alam niya kung gaano siya kakalog kasing kalog ng kanyang ulo. So, our speaker for today, nakilala ko siya way back when I was connected with Letran. But then before he became an instructor in Letran, naging part din siya ng academe sa University of the Philippines, Los Baños. Mantakin mo yan, di ba? Galing siya ng UPLB. Hindi lang siya doon nag-graduate. Doon din siya nakadevelop ng kalokohan niya. Joke. So, he was a graduate of UPLB, and mind you guys, upon graduation, he took up the examination and passed the licensure examination, and nag-graduate na nga siyang cum laude. Diyos ko, 9th placer pa siya doon sa board exam ng REE. Tingnan naman ninyo, kaya nawalan na siya ng buhok. So lahat ng mga nawawalan ng buhok, ibig sabihin marami kayong pinagdaanan para makuha yung pagkawala ng buhok yan. Tulad na lang ng ating speaker ngayon. Kasi graduate na cum laude, nag-take ng board exam, 9th placer pa siya. Then pagkapasa ng exam, nagturo sa UPLB. After na magturo sa UPLB, he also taught in Colegio de San Juan de Letran, kung saan ko siya nakilala at doon ako natuto ng maraming kalokohan sa kanya. Okay? Walang kukontra, hindi siya makakontra kasi ako nag-i-intro ngayon. And then after that, nagsawa na siya sa academe. He joined the corporate world. Nagpunta siya sa SC Mega World. Okay, Vantran Electrical and Manufacturing. Siya ay naging construction manager. Tingnan mo kung paano nag-evolve yung pagkakaroon niya ng walang buhok kasi doon sa mga napagdaanan niya mga experience. Saan ka ba naman makakakita? Then he is also part of our company, the Ideal Industrial Solutions, in which he is a director. So kasama namin siya sa mga kalokohan namin kapag may parties kami, sa mga good ideas contributed for the improvement and betterment of the company. Kasama rin namin siya. And of course, he has his own company. Yung MCPP, Mark Christian Plaza yan. Kaya lang ginawa niya, ganun siya kagaling. Gumawa ng mga, anong tawag mo dun? Sa mga ginagawa mo pag kwan ako. Acronym No? ba? Acronyms
mga acronyms, ganun siya magaling. So, MCPP niya, tutulang yan, Mark Christian P. Plaza yan. Kaya lang, ginawa niya na ang pangalan ng kanyang MCPP ay Multidiscipline Construction and Project Proficiency. Okay? And then, now, he is connected with Erie. So, naiba na naman yung kanyang area. Napunta na naman siya sa rice, in which yun lahat ang kailangan natin. Hindi ko alam kung nagtatanim siya ng rice o nagre-research siya. But then, he's connected with Erie. He is the present facilities manager, both mechanical and electrical. So, kailangan natin yan. So, guys, let's all welcome the former chapter president of our beloved Northern Laguna chapter, a PEE, ano pa siya? Father of two, a good Christian, a church server, di ba? Worker din siya ng simbahan. And of course, yung taong magaling gumawa ng alamat. So before I will say his name, meron akong favor na sana gawan na rin niya ng alamat yung topic niya. Okay? Again, let us all welcome a good friend of ours. Siguro kilala niyo dyan o baka may mga naging estudyante siya dyan na mas kilala niyo siya rin. Si Engineer Mark Christian Plaza, PEE. Let's all welcome Mark. Hi, Mark. Hello, good afternoon everyone. Yes. Rinig ba ako? Yan naman. Okay. Kita ka na nga, rinig ka pa eh. Start na natin. Okay, nasan ba yung ating buwan? Share. Yan, kita ba? Hindi. Linya lang na white, yan ba yon? Laman ng iyong kwan? O baka meron kang alamat PowerPoint. dyan? Wala. PowerPoint saglit. Bakit ganon? Yan po. Nakikita Wala. yung desktop mo. Ba't nagkaganon? White siya, white. Nakikita yung kanyang kwan. Baka may makita kami na secret, ha? Ay, wala namang secret dito. Wala secret sa laptop mo? Nasaan yung secret? Wala. Sa cellphone? Yan kaya. Nag-appear na. Yung PowerPoint, hindi pa rin. Ayaw. Andyan na yung PowerPoint. Okay. Hindi lang siya naka-play into presentation. Okay. Very good. Slideshow mo na lang. Ang diet ni Marites, sus Ginoo. O yan. Actually, the title talaga nito is Ang Diet ni Marites. That is from kilowatt hour to kilocalories. So, the technical title is... Hindi naman para sa akin yan, Mark, ha? Pagbabawas ng kilocalorie ang kailangan natin. Pagbabawas. Sige, makikinig ako. Okay. So, the synergy of energy and agriculture. So, energy is we usually relate it with kilowatt hours or joules, di ba? Or kilojoules para sa ating mga engineers. Pero pag food, ang naririnig nating term ay kilocalories. So actually, hindi naman natin i-discuss ang conversion, which is napakadali naman ang conversion yan. Ang kailangan nating mapag-usapan, by the way, this is an not so technical, pero informative na talk this afternoon. So how do we complement agriculture actually with the use of energy? So as serving as a facilities manager nga dito sa aming research center, syempre nakikita ko yung ginagawa ng scientists, ginagawa ng mga researchers as kami ang nagsaserve sa kanila for their technical needs, especially pag may mga prototypes sila, pag may mga needs sila sa engineering, sa design, yan ang mga aming
assistance with regards to the research. Kaya nagkaka-idea, nagkakaroon ng knowledge, hindi lang engineering, hindi lang facilities-wise or energy-wise sa campus, kundi meron ding nakikitang knowledge with regards to agriculture. So, yan ang ating pagkukwentuhan. So, napakilala na naman ako kanina. So, energy and agriculture. So, how do we complement, supplement, augment agriculture by the use of our energy? So, ito, binanggit ko na nung nagdi-discuss ako with regards to the solar na topic. Sabi ko, later on, sige, discuss ko ang agrivoltaics. Maghahanap lang ako ng material. And nagkaroon nga ng chance na may ma-meet na researcher from UK last year, last July. So, ang kanya ring interest is agrivoltaics nga. So, humingi ako sa kanya ngayon ng material. So, ito ay, kita niyo yung isa pang slide. Okay naman, ano, Ma'am G? Kita yung isang slide. The potential of agrivoltaic farming. Okay, so siguro naman nakikita. So now, so si Dr. Esa is na-meet ng aming team nga. So he's from University of Reading sa UK. So ito yung kanyang isang interest. So yun, kwentuhan, ganito. Meron na kaming, actually, dito sa IRI, meron na kaming trial nito around 2 to 3 years ago. Sa isang maliit na portion ng land. Hindi naman namin concern actually is the energy. Hindi naman namin yun concern. Kasi alam naman natin yung mapoproduce na energy ng isang solar-powered system kung maglalagay ka ng ganito karami in such an area. Kung ilang square meter yan, ito yung more or less ang mapoproduce niya na kilowatt hour or na kilowatt. Alam naman natin, the available solar sa market is around 20 to 23% efficient na. So kung sa 20% efficient na lang, di ma-estimate mo na sa 20% efficient, for every square meter, meron kang 200 watts. Kasi ang ating ideal irradiance na nare-receive ng surface ay 1,000 watts or 1 kilowatt per square meter. So sa 20% efficient panel na lang, edi meron kang more or less 200 watts na kayang i-install per square meter kung ikaw yung magagawa ng solar farm, yung naririnig natin. Pero farm yun ng mga solar panel. Ito ngayon, farm mismo, actual agricultural farm na isusupplement or i-augment ng solar panel. So magko-combine silang dalawa. Okay, so again, since around 2 years ago pa, mga 2022, kasi nga 2025 na, 2 to 3 years ago, nagkaroon ng trial and nakita namin na sa rice is almost wala namang suffered loss sa yield. Although small sample lang, pero nakita namin na hindi siya ganun although pinaibabawan mo, you put solar panels above rice field, hindi ganun mag-aaka-apekto dun sa yield. So may nakikita kaming potential. Why not? Kung tayo ay mayroong solar projects, edi diretso niya nang ilagay sa agricultural field. Hindi naman kailangan mag-suffer kasi dati kailangan wala nang tanim sa ilalim, puro solar na lang. Now, we can combine both food security and energy security. So again, there is a potential for agrivoltaic farming. So ito is material to ni Dr. Esa. So hiniram po lang sa kanya actually. So nag-present siya dito sa UPLB last July after niyang bumisit sa amin. So defined si agrivoltaics as agricultural production such as crop or livestock production or pollinator habitats underneath solar panels or adjacent to solar panels. Simply agriculture plus photovoltaic, kaya nga naging agrivoltaics.
Actually, hindi naman to bagong concept na dahil sa abroad, ginagawa na siya sa mga huge farms abroad. Pero dito sa Philippines ay hindi pa lang siya widely implemented. Again, the concern as tayo as electrical engineers or engineers na nagiging exposed sa energy, alam natin, defined na sa atin ang energy that can be produced by so much of a land, ilang square meter lang land. Ang kailangan nating i-partner dito is yung mga agriculturist or mga researchers. Ano ba ang magandang crop na ilagay sa ilalim? Yun lang ibig sabihin nun. Kasi sino ba yung hindi, wala masyadong negative impact sa kanyang crop? Sino yung makaka-thrive, makaka-survive yung kanyang crop kahit patungan mo ng solar panel sa ibabaw. So as we all know, maraming crop na dependent kasi sa sunlight. Sino ba yung kahit mabawasan ng sunlight is makaka-thrive pa rin yung crop na yon. So yun ang actually concern. Kaya sa study na to is gustong i-partner ng mga stakeholders, hindi lang si energy side, kundi syempre the crop side or the agricultural side talaga. So ito lang ilang mga in-implement na samples abroad. So hindi pa dito. So yan, kita niyo naman na the crops are still surviving or nakakapag-propagate pa rin sila ng crop underneath solar panels. So sabi nga ni Dr. Esa is your discipline, your field. So yun ang hamon niya dun sa mga nag-discuss siya dun sa mga ang major ay agronomy. So ito yung hamon sa mga agronomists. So anong crop ba ang nakikita niyo pwede yung partial shading na crop? So basic concepts. So ito ulit nyo na ito naririnig. So may, yung sa atmosphere 1370 watts per square meter pero nare-receive ng ating surface ay 1000 watts per square meter. So yan na yung energy o yung density ng power per square meter. So kita nyo sa Philippines na malaki ang potential natin sa global irradiance naman talaga worldwide. So nandun tayo halos sa orange portion. So yung iba pa nga ay dark orange or red orange pa, 'di ba? So ito yung mga magaganda yung irradiance. So umaabot sila ng around 2,500 kilowatt hour per square meter. So dito nagkakatalo lang, although kung titingnan mo sa map, although halos same latitude lang itong area A with respect sa Philippines, pero bakit mas darker red yung dito sa to. Syempre, yun nga, pag nagdi-discuss ako ng solar, magkaiba kasi yung sitwasyon ng cloud cover. So, kaya bawas yung irradiance sa Philippines dahil malaking factor sa atin ang cloud cover. So, marami kasi tayo usually na clouds sa Philippines. Unlike other areas, especially sa mga desert areas, ay mababa ang mga cloud cover. Pero again, as I discussed previously, hindi lang naman gusto is init. Actually, light ang gusto ng solar panel. So may disadvantage din naman pag masyadong mainit. So bumababa ang output or ang efficiency ng panel habang umiinit. So nandun yung pros and cons and balance between light and heat with respect dun sa binibigay ng ating sunlight. Kasi pag na-receive ng Earth surface ang energy from the sun, which is 1,000 watts, hindi lang naman siya light energy, combine siya ng heat energy. So, yan. So, direct and diffuse radiation, sabi ko nga, kung clear ang sky, almost walang cloud cover. So, yan, kaya niyang abutin yung 1,000 watts. Pero pag meron tayong cloud cover, nababawasan. So, lalo na kapag totally covered tayo ng cloud. At first time kong makita, dito lang naman ako naglagay nung December sa Laguna, na umulan sa buong December. Ewan ko sa provinces nyo kung gano'n ang nangyari. Pero first time ko nakita dito na-experience na sa Laguna ay
araw-araw umulan noong December na halos ang cloud cover ay talagang matindi. Kaya yung aming binabanggit ko dati na meron kami ditong 800 kilowatt na solar ay halos walang na-harvest talaga for its billing on the month of December. Kasi yung aming solar is under PPA contract, Power Purchase Agreement. Sila nag-install, totally gastos nila, wala kami nilabas na pera, in-install sa aming rooftop. Ang kapalit, whatever the harvest, we will buy the harvest. So, doon nagiging lugi ang company, solar company. Kasi halos walang na-harvest talaga ng month of December. Dahil nga umulan buong December. Pasko, umuulan. Sa lubong ng bagong taon, umuulan. So ito, pasadaan natin. Ito ay, this material is intended for the crop guys, actually, for the agricultural guys. Kaya, diniscuss niya ng konti yung basics ng solar panel. So, pasadaan lang natin. So, yan ang mga basics ng solar panel. How PV cells work. Hindi naman natin masyado yung concern. Characteristics. And then ito, sabi ko, ang available sa market ay 20 to 23% efficient. So, bakit ba mababa ang efficiency ng solar? So, ito, actually, hindi pa nga ito ganun ka-updated. Dito sa mga losses na ito, photons with insufficient energy, photons with too much energy, voltage factor, other losses, internal resistance, obstruction, reflection. Kita mo rito, ganun kadami ang dinadaan ng losses bago may convert yung photons into electrical energy. 86%. So, basing on these losses, makikita nyo na 14% na lang ang mako-convert na energy. 14% na lang ang mako-convert na energy ng solar panel. Pero again, as I mentioned, ngayon, siyempre, dahil dumadami ang improvement, dumadami ang innovation, nagawa na nila na matrim down yung 86%, napapababa na nila yung losses. Again, we are now at around 23% efficient. 23% efficient panels na yung lumalabas. 22, ganyan. 21. Kung kayo i-attend, usually every May, meron sa SMX, yung solar and storage na grupo, yun. Makita nyo din yung mga available products na nasa ganung rating na yung efficiency ng kanilang panel. So, types of cells and modules. So, lang naman yan. Performance of the cells. So, performance of PV cells depends on their operating conditions. Ito na nga, solar irradiance, which is 1,000 watts per square meter, air mass. Cell temperature, the standard testing condition kapag inilalabas sa pabrika ang mga solar panel. So, syempre, standard testing condition yung ini-implement para nalalaman ng kanyang rating or capacity. So, it is rated at 25 degrees Celsius. So, doon tinest. Kung meron kang nakakita sa market na 500 watts panel, o dyan, doon tinest yun sa standard test condition. Orientation to the equator. So, dapat to maximize ang pangkaraniwan namang binabanggit na sa atin na reminder, di alam mo dapat especially ang degrees latitude mo. Doon mo naman kontrahin kasi yung tilt ng panel. Kung ikaw ay sa northern hemisphere ka, syempre pa-south ang tilt para puntahan mo yung perpendicular na tama ng araw. Pa-south na tilt ko ilan ang degrees latitude. Pag sa southern hemisphere ka naman, pa-north naman yung tilt. So, yun yung mga basics natin. Now, agrivoltaic. So, the location ay syempre kung nasan yung available natin. Yan na lang talaga yun. Sa Philippines, 14 point something, depende. Dito sa malapit sa Manila, 14 point something tayo na na degrees latitude. North latitude. So, kaya pa-south ang bawi natin sa tilt angle, di ba? Pero, again, ito ang mahalaga. Type of crop ay mahalaga. Doon natin ibabase ang design consideration, choice and type of PV module. Then, if we will consider storage, pwede. Pag hindi naman, so tayo ay
controller na pwedeng isabay sa grid o mas ano yun, mas less cost kumpara pag meron tayong storage. So yung ating location ay syempre yan. Ngayon, imbis na makaka-receive lang direkta ng heat ng sun ay yung land or yung surface or vegetation. So meron na kasing solar panel. So ito yung mga ilang heat na available. So merong nanggagaling na sa solar panel, merong na-reflect ang solar panel, merong nabablock imbis na yung heat ay ma-release na ulit pabalik. So merong naiipong heat dito or merong pag maganda naman ang airflow, okay din. Nakakatulong. So sa crop, alamin dapat natin yung behavior or yung characteristic ng mga crop depende sa required temperature niya. Siyempre, dahil ibablock natin siya, siyempre, maganda ng crop, yung hindi masyadong kailangan ng init or medium lang ang init na kailangan. So, ano ba yun? Which one? So, more or less, papakita ko yung iba mamaya, more or less, yung mga crop na pwedeng ilagay sa mga screen houses. Yun lang, isang mabilis tandaan. Yung hindi, hindi siya direktang gusto mo laging tamaan ng araw. So, more research is required. Kung ano man yung crop is dapat nga tatanungin natin yung mga experience kasi may mga experience sa farms. Ano yung crop na pwede. So, in this consideration, height of installation ng solar panel is dependent on the crop and it must be fixed. Ito ay sample sa loob ng greenhouse. So, sa crop mo, gamit ang greenhouse kasi, ang ano sa kanya, although binablock niya ang direct heat ng sun, kapag hindi mo i-activate ang ventilation niyan, pati heat ay itatrap. Binablock niya ang direct heat ng sun, pero may naiiwan sa kanyang init. Yung na-transfer na heat doon sa loob ng greenhouse ay hindi basta mag-escape hanggat hindi mo nilalagyan ng magandang ventilation ng exhaust palabas. Kaya nga 'di ba yung lagi nating naririnig, greenhouse gas. Dahil natatrap yung init dito dahil sa misto lang, parang nagsisilbing greenhouse yung carbon dioxide. Yun nga yung greenhouse gas. Nagsisilbing hindi maka-escape yung init na ni-release ng sunlight sa atin dahil naharangan ng carbon dioxide. Kaya nga yung ating call for bawasan ng mga greenhouse gases, mga CO2 emissions is yun lang yung ating yun yung ine-emphasize sa atin as mga engineers at mga energy managers or mga may mga desire to bawasan yung ating mga emissions, di ba? Na nagko-contribute sa greenhouse gases. So, module type. So, sa research na kanilang kinundak, ang ideal na kanilang nakita is monocrystalline. Translucent or translucent, yung nag-scatter pa rin yung liwanag sa ilalim. So, ito yung isang type again. So, yung height, depende. Sa amin kasi rice. Ang rice kasi may mga kailangang mechanization na patakbuhin sa field. Kaya, ang kinonsider naming height is around 3 meters ang kinonsider naming height pagdating sa rice. Kasi may tractor na kailangan, transplanter na kailangan pumasok sa ilalim. So again, depende sa crop na inyong gagamitin or ipopropagate, itatanim. Yun yung consideration nyo sa height ng solar panel. Okay? And then, ang isang nito, siya kasi sa UK siya research. So, siyempre, hindi naman natin alam kung ang typhoon doon ay madalas o konti lang. Ang isang kailangan mong i-optimize dahil kailangan mong i-balance. Pag masyado namang mataas ang iyong panel, yung strength na kailangan, yung structural, syempre mas mahal. And yung resistance niya sa ating typhoons. Papakita ko sa inyo yung picture, yung nangyari sa aming
mock-up na agrivoltaic nung dinaanan ng bagyong Christine. O, yun lang recent. Kaya actual na nangyari. Okay? So, yun yung mga ilang consideration. Siyempre, yung strong winds, kailangan i-balance nyo. Gaano katibay, gaano ka-resistant sa strong wind ang inyong solar panel. Especially, nandito tayo sa prone sa typhoon. Okay? And, kung wala kasing strong wind, actually, ang maganda sa agrivoltaics, mas mataas. Bakit? Bakit sinabing mas mataas, mas maganda? Kasi nagkakaroon ng effect na lumiliit yung effect nung shading. O ano, mapapansin niyo yun. Kapag yung cover is mas malapit sa ground, mas malaking effect ng shading. Habang itinataas mo yung cover, pinapa-higher mo yung cover, makikita mo na halos lumiliwanag na rin yung katapat nung, mapapansin niyo yun. Parang yung concept sa 3D na vanishing point, di ba? Lumiliit na lumiliit yung shadow or nawawala, nababawasan yung effect ng shadow habang itinataas mo sa ground yung, o wag na nating sabihin solar panel, kahit bubong eh. Meron kang bubong or meron kang tent. Pag mas malapit siya sa lupa, mas malaki yung effect nung shade niya. Pag tinataas mo yung tent, ay nakakapasok na doon, nakaka-scatter na doon sa katapat ng tent yung ilang light. Kaya sa agrivoltaic, maganda ang solar panel na mas mataas sa ground. Kaya amin, okay din kasi kailangan talaga namin mataas. Gawa ng mga transplanter, gawa ng mga tractors. Pero again, ang negative effect no, syempre, mas mataas, mas nagmamahal yung structure. Syempre, kailangan mo mas matibay na structure and yung effect ng strong wind, especially during typhoon. Kaya, ibabalanse mo siya. Aside from the height, yung spacing. So, nung nag-research yung mga taga-university na in-observe, so, meron controlled method. Yung isa naman ay dun sa may ground, may soil. Yan. May tumubo na crop underneath the panel. So, small scale lang naman ginawa nilang study observation. So, ito lang ilang mga dependent variables, independent sa control variables. So, inalam nila yung mga output, especially yung power, saka temperature. So, panel A, panel B. Ang panel A ay yung walang vegetation, which is nasa konkreto. Ang panel B, yan, sa ground nila nilagay, yung possible may tumubong vegetation. So, ano nangyari? Ma-observe dito, panel A is yung red. So, back of panel A and back of panel B. So, nirecord nila yung mga na-measure na temperature sa likod ng panel A, likod ng panel B. Makikita rito na doon sa walang tumubong crop, mas mainit yung back of panel. Yun yung naging result. O yan, red, back of panel A, green, back of panel B. Ibig sabihin, nag-serve pa as cooling or nag-absorb pa ng heat yung naging maganda. Di ba nga sabi natin, ang panel naman gusto liwanag. So, ibig sabihin, mas naging advantageous dun sa panel dahil yung ilang init ay nawala dahil nagkaroon ng crop sa ilalim. So, mas mababa ang temperature dun sa mayroong crop sa ilalim kumpara dun sa blanco sa wala. Or, pwede rin kasi dahil ito ay nasa concrete, yung isa. Yung isang pwede rin. Pero anyway, sa kanilang resulta, nandito ang vegetation or crop sa ilalim, mas naging maganda ang response sa temperature. So, ito rin, sinukat din nila ang air temperature. So, ganun din. Panel A, panel B sa likod, mas mainit ang back of panel A with respect sa panel B. So, power output, hindi na masyado yan. So, ito yung pinaka solar irradiance o yung sikat ng araw na na-observe nila daily. So, ito, again, the panel A is hotter with respect to
as compared to panel B. So ito, yan, kita nyo sa resulta, mas nagkaroon ng mas mababang temperature. Kahit papaano, na kahit konti, mas bumaba ang temperature ni panel B na merong crop sa ilalim kaysa sa panel A. Eh, ano naging effect? O di, titignan nyo ngayon yung power output. Panel A, yung red, temperature. Ano yung kanyang power? Yung kulay parang orange. Dahil mas mainit siya, mas mababa ng konti yung kanya output power. Unlike panel B, mas cooler ng konti, mas mataas ang panel B. Parehas na green. Yung temperature is dark green, power output is light green. O yan. Kita nyo na mas nag-perform in terms of power yung panel B dahil naku-cool down siya gawa ng setup na merong crop sa ilalim. So, ilang mga challenges? So, stress plants or crops. So, nagbibigay kasi ng stress ang init. So, gusto natin dito yung pabor sa shading. Ganun kasimple. So, maintenance issues. Syempre, nagme-maintain ka na ng farm. Nagme-maintain ka pa ng solar panel. Yun yung isa. And then, syempre, mas maraming data pa na mas kailangan. Especially data ng different crops. Again, sa tayo naman, established na tayo. Kung ilan man ang ilagay mo na panel dyan, alam na natin ang kanilang projected output. Itama lang natin yung tilt of angle niya. Itama mo lang natin na itapat mo sa south. We can manage na malaman yung energy output. But with respect dun sa crop growers or mga agriculturists, mas kailangan pa ng thorough study. Ano ba yung favorable? Pero nga, nakikita na naman na ang mga favorable crops dyan, yung mga pwede sa merong shading na crops. Okay, ba't sa tumatawag? Okay. So, balik tayo sa aking presentation. So, that is agrivoltaic. So, hindi lang naman yan ng synergy between energy and agriculture. That is just one part. And a very potential synergy is agrivoltaics. Kasi nga, pwede mo nang pagsabayin. Wala nang kailangan mag-sacrifice. Hindi na mamimili between solar farm or agricultural farm. So, pwede palang sabay. Solar farm on top of agricultural farm. Practical uses, napakasimple. So, yung mga power needed sa farm, sa mga pumps man yan, or kung saan ilang machineries na pwede, electrical machineries, pwedeng ang mag-feed na ng power is yung solar-powered system na mismo, or yung solar na mismo mag-feed ng power doon. Sa mga nearby communities, sa mga farm communities, yung power na ma-generate ng agrivoltaics ay pwede na supply ng power sa nearby communities. Ganun kasimple. So, a lot of potential ang ating nakikita. And i-convert mo lang siguro half ng ano rito sa Pilipinas is laking bagay na. Kung alam natin yung available land na pwedeng hindi pa nakukuha ng mga developer na subdivision, kung anong natin ang pwede pang i-develop na land for farming, yun, kabitan ng solar. It's a very yung mataas, high potential venture, yung combine. So sa agrivoltaics, again, ang ating radiation ay 1,000 watts per square meter. So hindi naman talaga lahat ay napupunta as light energy. Merong visible light, merong infrared or radiation as heat, and merong ultraviolet. Kaya nga, again, hindi lahat talaga nako-convert sa energy ng solar panel. Yung light lang naman ang nako-convert niya. So crops to consider. So mostly, agrivoltaics involves the dual use of land in both agriculture and solar energy production nga. So certain crops thrive under the partial shading. So yun ang ating hahanaping crops.
provided by solar panels as they can benefit from reduced heat stress. So improve water retention, hindi masyado dahil may naka-block na solar panel, hindi masyado daw yung taas ng evaporation, kaya merong water retention. Then yung mga moderate light exposure lang ang kailangan na crops, yun yung mga pwedeng mag-thrive. So, suitable crops include, so ito yung mga shade-tolerant crops, yung hindi direct sunlight ang kailangan. So, the leafy greens, lettuce, spinach, ilang mga example, mga herbs, root crops, pwede rin daw. Then, cool season vegetables, pwede rin daw. And then, other options. So, ito na nga. Oh, sinabi na rito yung rice, berries, forage crops. So, rice is pwede. May ginagawa. Sa Korea, actually, isa na yan sa gumagawa ng agrivoltaics gamit ang rice. So may effect kasi ang shading sa dahil may solar panel, nagkakaroon ng shading nga. So the shading effect of solar panels is comparable to agricultural screens. So kung nakakita na kayo ng screen houses, parang ganun din, 'di ba? Pag nakapasyal kayo sa mga farm na nilalagyan ng net sa ibabaw, 'di ba? Parang screen house. So yung mga crop na designed para doon, yun pwede rin yun actually i-implement ang agrivoltaic. So imbis na screen or net ang ilagay, edi solar panel na lang, which are often used to reduce direct sunlight and protect crops from excessive heat. The shading can have the following benefits. So ito, reduce heat stress on crops, decrease water evaporation nga, shield crops from hail, heavy rain, or wind. So isa rin yun, kung masyadong malakas yung ulan, nakaka-protect din naman siya. Consideration, excessive shading naman can reduce photosynthesis and crop yields for light demanding crops. So sa mga ang gusto naman ay light photosynthesis, so syempre, i-consider mo na may negative effect ang agrivoltaics. So proper alignment and spacing of panels are crucial to balance light availability. Ano ba ang diskarte na maganda yung pasok ng light, na babalanse ang shading? Yung kanina nakita nyo, naka-alternate position. Actually, ito yung ginawa namin. Ito yung dinisplay namin na actual. Ang ginawa namin is parang checkered, parang chessboard, di ba? Naka-alternate siya. Iniba namin yung design as compared dun sa mga available na abroad na parang isang linya. Ito, para talagang alternate, maganda yung pagkaka-alternate niya, naka-checkered type ang installation. Alam naman namin na okay ang output niyan, energy output. At alam namin na parang screen din ang effect niyan. Hindi yun ang challenge sa amin kung bakit namin ginawa yan at bakit kami nag-sample dyan sa open space. Ang challenge sa amin is, kaya bang i-withstand ng design na yan, which is pinadesign and kinuha pa namin abroad yung structure na yan, kung kaya ba ang 200 kilometer per hour na wind. And yun, sinabi ko, share ko yung nangyari. Nung nag-Typhoon Christine, nakasurvive yung setup na yan. So yan, around more than 3 meters pa nga yan eh. So nakasurvive yung aming agrivoltaic setup, yung mock-up na yan, with Typhoon Christine. And alam nyo naman, si Typhoon Christine is naka-direct hit sa Laguna. Naka-direct hit siya sa Laguna. Kaya talagang na-survive niya ang signal number 2 na bagyo. Yun ang kailangan i-consider. And dahil nga maganda yung performance ng aming nabiling structure ng solar panel, kahit sa mga ibang instalasyon namin na may shade ng ang requirement, yung mga ito, yan, gaya ng charging station ng mga e-bike, paradahan, solar panel na rin ang inilalagay namin. Ito hindi agrivoltaic, shade lang siya. So dahil nga nakita namin na maganda yung performance maganda yung design nung structure, kahit dun sa mga regularly nangangailangan ng shade na structure gaya ng mga ganyan, charging stations ng e-bike or parking stations. Yang same setup na rin ng
ng solar ang nila. Ang bubong namin, solar na rin. Para dual purpose, may shade na, meron pang energy. And good enough, yan. Nakasurvive din sila nung Typhoon Christine. So yan, makalat pa yung dahon. Kakatapos lang ng Typhoon Christine yan, nung pinicturean ko last October. So balik tayo. So nakita na natin yung potential ng agrivoltaic sa crop production or propagation ng mga crops, di ba? So sa agriculture, kung may iba pa bang pwedeng synergy or may iba pa bang pwedeng collaboration ang energy and agriculture, syempre meron pa. So agriculture, particularly planting, ay ang importante mo namang kailangang i-consider na parameter, syempre photosynthesis, light. So pag photosynthesis, syempre hindi lux yung sa illumination kasi lux sa atin. Para sa atin, nagdi-design tayo. Pag offices, pwede siyang 500 lux, mga ganyan, para daw maganda yung occupational health mo, productive ka. For plant growth, photosynthesis, ang kailangan mo is full light spectrum talaga. So from for plant growth, ang kailangan is from 400 to 700 nanometer na wavelength. Ang tawag dun sa required is hindi lux, PPFD, photosynthetic photon flux density yung mini-measure. So kung wala, actually, para mo malaman yan, may ginagamit na device, may meter, PPFD meter or PAR meter para mo masukat ang PPFD. Kung illumination, lux meter ang ginagamit or light meter. Kapag light spectrum para sa halaman, PPFD or PAR meter naman yung ginagamit. So medyo mas mahal siya kumpara sa lux meter. So kung wala tayo nun, ang simpleng estimate ng pag-approximate, ang sunlight ay 0.02, i-multiply mo lang ng 0.02 ng lux. Kung ang meron ka kasi lux meter eh. So more or less, ganun ka estimated, ganun kadaming PPFD yung meron. O kunwari, 100,000 lux. So tanghaling tapat kasi, around 90,000 to 120,000 lux kasi yun. O sa 100,000 lux na lang. So sa 100,000 lux times mo ng 0.02, 2,000. So ang tanghaling tapat pala, pag talagang clear, walang cloud cover, ay makaka-receive ang plant ng 2,000 ppfd ang halaman. So yun ang ibig sabihin. And then of course, water and nutrients ang importante sa planting. And then climate. So temperature requirement and moisture, syempre, the humidity. Gusto ba niya ay tuyong environment or basang environment? Anong gusto niya ba? Mainit? Gusto niya ba malimig na environment? Of course, CO2. Kung tayo ay humihinga gamit ang oxygen provided ng halaman, baliktad. Sila naman, pag huminga tayo, bubuga tayo ng carbon dioxide. Yun naman ang kailangan nila. CO2 naman. So, yan ang mga ilang kailangan malaman ng mga parameters pag you deal with technicalities sa planting. Then, atmospheric or air pressure, which is generally 1 atmosphere naman yung ating nagagamit dito. And then, ito pa, infestation control. Siyempre, when you are farming, siyempre may mga peste, di ba? Kaya, kailangan may pest management, kaya nga may ng pesticide, may sa field, di ba? Nung araw may scarecrow, pambugaw ng ibon kasi parang pag nasa rice field, parang buffet. Parang ang mga ibon ay nakakita ng buffet. Di ba? Pwede niyan dagitin kahit ilang seeds na yung makita niya. Ilang golden seeds na rice yan. So, infestation control. Now, so to address yung ilang ito nga yung mga kailangan. So, to address yung mga ilang kailangan na yan, so decades or almost a century ago, na-develop na naman talaga ang greenhouse.
Again, doon sa mga crops na indirect sunlight ang gusto, yan, para dyan ang greenhouse. At sa mga crops na gusto na may maintain ng warm temperature sa loob, pag pumasok kasi dyan ng sunlight, although indirect, hindi niya mailalabas yung hot air. Kung walang tamang forced ventilation, hindi niya mailalabas ang hot air. Yung mga ganong halaman, yun ang inilalagay sa greenhouse. So ano pa ang advantage ng greenhouse? Siyempre, mas madali sa infestation control. Siyempre, hindi masyado nakakapasok kung ano mang foreign ano diyan kasi controlled ang greenhouse. Okay? And then, pag masyadong malakas yung ulan sa labas or bagyo, siyempre hindi siya maapektuhan. Kumbaga meron siyang covering eh. Ang disadvantage niya lang din, para din lamang open field, kapag tag-ulan at hindi umaraw, siyempre wala ring papasok diyan na sunlight. So yun ang mga disadvantages. Again, so yan, inilagay sa greenhouse. Or ito kasi may mga type ng greenhouse, ito glass ang gamit. Yung iba ang tawag pag ganito, glass house. Okay? Yung greenhouse na glass yung gamit ay glass house. Kasi iba kasi, di ba, polycarbonate ang gamit. So iba naman, ganito, screen house. So mas magandang ventilasyon nito, nabablock ang direct heat ng sunlight, then dahil nga siya ay screen, may flow yung air. Yun naman ang isa. Unlike yung greenhouse na walang active ventilation, hindi basta nakaka-flow doon yung air. Ito naman ang advantage. Kahit papaano na-improve ang flow of air. So sa ating agrivoltaics, para lang din siyang screen house na ang screen nasa ibabaw lang. Ito kasi kahit walls may screen eh. Yung ating agrivoltaics, para lang din siyang screen house na roof lang yung pinaka-screen. And solar panels with yung alternate position serves as the screen. Now, so syempre in-improve pa. Mga 1970s, ganyan, early 80s. So may tinawag silang technically na phytotron system. Ang phytotron, greenhouse din yan. Pero mas nag-emphasize sila sa climate control. So syempre papapasukin mo pa rin ng sunlight indirectly kasi glass pa rin yan. Pero using mga devices, meron ka ng cooling supply, pwede mo na ngayong i-control yung climate. So yan ang gamit sa phytotron. So pwede mong kahit papaano palamigin pa ng konti gamit ang mga HVAC systems habang pumapasok yung sunlight. Pwede mong i-dry gamit ng dehumidifiers or other drying system. Pwede mong i-mist, pwede mong taasan ng humidity. So yan, kahit paano na-improve pa yung climate control. Yun ang phytotron. So para lang din siyang glass house, nagkaroon lang na augmentation ng climate control. And yung mga later na phytotron, nilalagyan na rin ng supplementation ng light. So yung mga high intensity discharge lamps, mga halogen lamps, ginamit na rin. Para automatic na naman kasi yan eh. Gamit ang inyong control system. Kapag medyo cloudy ang weather, o pwede mong paganahin in conjunction yung ating grow lights. Lumalakas siya habang humihina yung araw. Or extended photo period or extended light period. Kung gusto mong, kasi nga ang ating sa Pilipinas na lang, 6 to 6. On the average, 6 ng umaga, liliwanag, didilim 6 ng gabi. Kung gusto mong kahit hanggang alas 8 ng gabi, may photosynthesis pa rin. Kung ano yung effect niya doon sa iyong crop, o pwede mong gawin yun dahil may artificial lights na tayo. Actually, doon kanina, sa sinabi kong conventional lights pa lang, high intensity, pwede rin naman yun. Pero mas gumanda lang dito sa LED grow lights. LED grow lights na kasi yung ginagamit. And then, kung merong gamit sa greenhouse, syempre, ang mga grow chambers. Then,
increased in scale, so lalaki ng konti, at pwedeng mas malaking growth chamber talaga. So para ka na mismong building na kinonvert sa growth chamber. So ito isang type na nagamit ko na. Yan, ang provider nito is si Signify Philips, yan. So sa aming requirement ay 800 ang tinitingnan. 800 ppfd ang tinitingnan. Sabi ko nga, pag tanghaling tapat sa atin, nasa 1,800 to 2,000 or even mas mataas pa ang ppfd. As sa kanilang study, ang optimal daw is around 800 ppfd sa rice. So, hindi naman pala din sobrang init or sobrang liwanag. Around 800 ppfd. Ito yung actual na itsura ng spectrum. Yung blue component, yellow, red component, and ang tawag dito sa banda ay malayo, far red component. So dito, hindi na nadidetect rito yung less than 350, more than 800. Yung mga infrared at saka ultraviolet, hindi na nadidetect ng ating meter, syempre. So doon lang tayo sa usable sa halaman, which is yung PPFD 806. 400 to 700. Less than 400, ang sabi, hindi na raw siya useful sa halaman. Greater than 700, ganun din. Pero, may ilang crops na yung more than 700, may pakinabang sa kanila, which is yung far red nga. Depende nga sa crop. So, kombinasyon siya. So, yung ginagamit ko kasing meter ay yung PPFD meter or spectrometer na ginagamit ko ay ito yung kanyang output. So, kombinasyon siya ng green, blue, far red. Ito yung total PPFD. Ang disadvantage dito, hindi mo makita yung red component at saka yung red component. Kaya pag inad mo to, hindi mo makikita yung ang sagot ay ito, pag inad mo yung PFD na to, hindi mo makita yung sagot na 800 eh. Kasi nawawala dyan yung kasi tingnan mo. 400 to 500 nandyan. 500 to 600. Pero nawawala yung 600 to 700 component at saka ang susunod na 700 to 800 which is far red, di ba? So, kaya hindi mo makikita yung buong PFD na 896 dito. Unlike sa ibang meters, meron. Ayan, makikita mo ng buo talaga. Ang ibang tawag, PAR. Kung hindi PPFD. Ayan, PAR. Pag inad mo tong red, green, and blue component, sasagot talaga siya ng 345. So, kung later on gusto nyo subukan, ito saka medyo mahal ito. Nasa 100,000 mahigit itong spectrometer, PPFD meter na to. Ito, parang less than 10,000 lang ito. Kung gusto nyo subukan, edi mag-try kayo kahit sa bahay ninyo. Mag-lettuce kayo, pwede. So, yan ang mahalaga. Red, green, at saka blue na component to be associated with your PAR 345. Then, pwede ka ring ang advantage, ito, standalone. Standalone siya, handheld. Ito naman, ang advantage, handheld yung pinaka-sensor, nasa app, nasa cellphone mo yung mga display ng parameter nandun sa cellphone. So, papakita rin sa iyo yung spectrum, and then pwede kang mag-record dun sa area ng tray mo or kwarto kung saan may convert na growing area mo, pwede. Now, sunlight, ito ay medyo cloudy nung sinukat ko. Ito, pag sa web mo makikita ganito. Ay, sorry. Sa web mo makikita ganito. Pero yung actual, nung nagsukat ako last year, so ganito rin yung itsura ng sunlight. Ito ay artificial light. Ayan, artificial light, ganito itsura. Depende kasi. Dinesign na kasi yung artificial light na yung kailangan ng mga leafy greens usually. Yung mga leafy greens, yung mga kailangan ng leafy greens na spectrum, yun na lang yung
ginagamit nung artificial light or horticultural lights na yon or grow lights na yon. Kung sunlight, walang pili. Ito ang sunlight. Talagang ibibigay sa iyo yung full spectrum. So ito yung sunlight ng isang hapon last year na medyo cloudy ng konti. Kaya hindi siya lumagpas na 1,000 ppfd. 800 lang. 858. Ito yung tsura ng kanyang spectrum. Sunlight mismo yan. Okay? Doon sa larger project namin dito, so ito naman yung in-implement. Ito yung kanyang spectrum. Yung isang batch, ito naman. Ito ay kay Signify ito, Philips. Ito ay kay Heliospectra na brand. Parehas na European brand na mga grow lights yun. Ito naman ang kanyang spectrum. Okay? So yan. Mag-ano tayo? Doon sa mga naku-curious, o mag-sample nga tayo. Paano pag may isang grow chamber na ang size is 20 feet container? Ang area niya ay 13.87 square meter. Kung ang gusto mong supply ng iyong growth chamber ay galing sa solar, pwede rin naman. Pero tandaan nyo, ang estimated capacity para ka magkaroon ng halos 800 ppfd na chamber na may-maintain ang temperature, na may-maintain ang temperature na less than 30 degrees. Okay? Around 25, ganyan, less than 30 degrees, ay nasa 10 kilowatt na demand power or yung kanyang capacity. Bakit? Although hindi ganun kainit, may binibigay pa rin na init ang grow lights. Again, may binibigay pa rin siya init. Ang isang grow light na ang specs yung una kong pinakita, ito. Ito. Itong grow light na yan is around 70 watts yan. Around 70 watts ang isa. Kung maglalagay ka ng 5, ay syempre 70 times 5, adi 350 watts na. Gano'ng karaming tray ang paglalagyan mo sa gano'ng karaming tray ang paglalagyan mo sa isang 20 feet container, 'di ba? So yun yung ilang mga dinidesign namin dito. Kaya lumalabas around 10 kilowatt. So syempre, ay natin for safety may ilang allowance na diyan. Syempre pag gabi, hindi na photo period, parang gabi na. Kumbaga pinaisip mo dun sa halaman na gabi na, hindi na may araw, mas mababa syempre sa 10 kilowatt. Again, ang kailangan kasing kontrahin ng iyong cooling system ay yung init ng grow light. May init kasi yung grow light. Again, 70 watts. Kung iyong pinaka-rack ay apat-apat bawat side ng container mo, di 8 rack. 8 rack na tig. 5 ilaw, 40 na ilaw. 40 na ilaw na tig 70 watts. 2,800 watts. Ang 2,800 watts na consumption ng grow light na yan, hindi lang naman light ang ibibigay niya, kundi init din. O assume na lang na 2,800 na init din, di ba? So, ganong horsepower na cooling or ganong kilowatt na cooling ang kokontra dyan. E di syempre, nasa 3,000 to 4,000 watts din or 3 to 4 kilowatt cooling din para ma-maintain siya at around 25 or even less than 25. Depende nga sa crop. Actually, depende sa crop. Si rice, ang kagandahan, hindi ganun ka lamig ang kailangan. Around 28 to 32 degrees ang pwede siya mag-thrive. Hindi ganun ka, no? Pero again, for the purpose na meron tayong isang grow chamber na size of 20 feet container, around 10 kilowatt yan. So, kung ito ang iyong tray area, ang specs nung light na una kong binigay is 291 micromole per second. Ang distance between the light and the plant is 0.4. Magkakaroon ka na approximately 144 ppfd. So, kaya na-arrive dyan na around 5 to 6 lights per anong tawag natin? Per rack ang kailangan. So, wag niyo masyadong ano niyan. Basta
sampulan lang natin, 10 kilowatt na growth container, yun ang kanyang power capacity, 10 kilowatt. Kunwari, syempre, 10 kilowatt, gaano kalaki kumonsumo ng energy yan? Eh, ngayon, nagdo-12 na tayo, di ba? 12 peso per kilowatt na. Eh, kung gagawin mo yan ng konting kabuhayan, eh, dun pa lang sa kuryente, eh, talo ka na. Syempre, lagi naming sinasabi, syempre, kung mag-artificial, vertical farms, or ganyan, mga artificial farm ka, growth chambers ka, dapat ang itatanim mo ay high value items, high value crops, high value plant. Ang isang sample nga, nung nilagay ko rito ay, syempre hindi na rice. Lugi ka na dyan sa 10 kilowatt ng consumption, eh, napaka-konting kilo ng rice lang ang maano mo sa 13.87 or 3 areas, almost 7 square meter na area lang, napaka-konti niyan. So, dito tayo sa microgreens. So, sample, ang purple basil microgreens. Sa 20 feet container, so 10 kilowatt. Ang full capacity, kung kasing init or kasing liwanag ng 800 ppfd, meron kang 133 kilowatt hour per day. Kung sa 10 peso per kilowatt na lang, meron kang 1,300 may get na peso per day sa full capacity. But the purple microgreens, ang kailangan lang naman yan, nandito. Dapat maganda airflow. So yung aming containers ay may mga ventilations naman. 20 to 25, again, meron dapat cooling equipment. RH ay 50 to 60%. Siyempre, meron kaming devices to increase or reduce the RH. And then CO2, normal lang. Pag normal, hindi kailangan ng dosing, in and out lang ang ginagawa. Meron kaming intake na ventilation, meron kaming exhaust ventilation. Para lang nagagaya namin yung CO2 sa labas ng chamber. Pag ganyan. Atmospheric pressure, wala naman masyadong issue. Normal atmospheric pressure. So, ang ano dito, ang PPFD niya, hindi naman 800. Itong full capacity na 10 kilowatt kapag ang requirement is 800 PPFD. So kung 200 to 300, so in-estimate lang, 37.5 ng full capacity. So imbis na 1,333, 500 peso per day. Kuryente lang yon. Estimatedly, kapag nagme-maintain ka kasi ng ganitong type na growing area ay around 2/3 ng cost ng iyong production nasa energy. So ang full cost ng iyong production, yung another 1/3 pa. Energy lang talaga, wala ka naman masyadong i-maintain dyan. Actually, automated na yan. Naka-BMS na rin yan. Online, pwede mo nang kontrolin yung mga irrigation yan. Yung cycle ng water, pwede mong kontrolin yung intensity ng ilaw, pwede mong kontrolin yung temperature at RH. Through BMS, pwede na. Kaya wala, hindi masyadong maano yan, labor intensive. Pero again, the 1/3 of the cost ay yung other cost. So 2/3 is energy cost. So sabihin natin gagastos ka per day ng 70 pesos per day. Ang 10 to 14 days ang bago maka-harvest ng purple basil microgreens ay 10 to 14 days. So 14 days na lang. So meron kang 10,500 per cycle. Now, sa isang 20-foot container, more or less, nasa 12 kilogram na basil lang ang makukuha mo dyan. Kung lang kakonti. Pero, kung ang presyo naman, mga nasa ganyan, 2,000 plus. Kung ang presyo naman ng per kilogram ng microgreen na yan ay around 2,000 plus, o sample, 2,500. So, kahit pa paano, mababawi mo yung 10,500. O, sabihin mo nang bumaba, 20,000 na lang. Mababawi mo pa rin yung 10,500. So, again, pag sa ganitong setup, siyempre, pipili ka ng crop na high value para makompensate yung operation mo, which is 2/3 or more than half of it is the energy
cost sa ganyan. And again, hindi mo pa binibili yung ano. Again, yung mga sophisticated talaga na growth chamber ay wag kayong magugulat sa presyo. Nasa 2 to 4 million talaga. Okay? So depende, depende. Pag si Idea lang gumawa, baka mas mura diyan, no? Ma'am Chi. Yan, syempre. Pero yan ang isang mga imported ano yan, mga imported chambers yan. O, mga China pa yung iba diyan. Kaya pumalo ng around 2M. So 50 kilowatt hour per day. So ito na yung binanggit ko sa ba't ko sinabit ito. Sabi, para lang ma-justify yung ating pamagat na kilowatt hour to kilocalorie. 50 kilowatt hour per day for 14 days. So yung kapag purple basil microgreens yung ating pinropagate, mag-estimate ka ng 50 kilowatt hour per day for 14 days, meron kang 700 kilowatt hour per cycle. Sa 12 kilogram, meron kang magagawa dyan na 200 kilocalorie per kilogram ang purple basil microgreen. So ito, 2,400 kilocalorie per cycle. So 2,400 versus 700 kilowatt hour per cycle. Pinakita lang natin na meron talagang synergy between energy and food. So ito, ginamitan natin ng system, although siya ay mga augmented or supplemented system, artificial systems, na pwedeng i-compensate ng energy basta meron kang tamang system, may tamang equipment, ang nagagawa dati ng conventional or traditional farms. So 700 kilowatt hour para ka magkaroon ng 12 kilogram ng mga microgreens na ganyan. Specifically, purple basil microgreens. So ang light spectrum na kailangan niya, so ito yung sinasabi ko kaya maganda ang inyong gagamiting PAR meter ay merong component ng blue, red, saka green. Kasi ito yung percentages na ginagamit. Specifically ito. Ang lighting setup, para maganda raw ang propagation, the blue component is around 20 to 30%. The red component is 60 to 70. The green component is 10 to 15. The far red, optional, but enhance pigmentation and yield. So again, optional siya. Pero again, yung iba kaya nilalagyan talaga ng ng far red spectrum dahil it enhance pigmentation and yield. So yung iba ang term ay PPFD, photosynthetic photon flux density, or PAR, photosynthetically active radiation, which is 400 to 700 nanometer dun sa wavelength. Okay? So yan, kaya binalik ko lang yan. Kung magta-try kayo sa lugar nyo, ang kunin nyo ng PAR or PPFD meter, yung merong component na red, green, blue para pwede nyo timplahin. Merong actually grow lights na tunable, nababago-bago ang color. Merong hindi, fix ang color. Siyempre, mas mahal ang tunable. Ano bang ginagawang sistema pag gusto mong matune na ganitong percentages? Di, meron kasing nabibili na specific na red, specific na green, specific na blue. Yun na lang yung kukombinasyon mo. Kasi marami naman doon ay dimmable talaga. Okay? So, iba kasi, nandiyan na yung component. Agaya na yung una kong pinakita. Nasaan na yun? Yan. Gaya niyan, ito na talaga, fix na yung kanyang spectrum. Mataas ang red percentage, sumunod ang blue na percentage, sumunod ang green and yellow na percentage. Doon mo makikita, yan talaga yung specific sa product na yan. So, merong
mabibiling product, mataas talaga yung red, mas mataas ang blue, depende. Kaya nga, dapat alam mo yung gusto ng crop na kailangan mo. So, syempre, nasa sa iyo kung ano yung pipiliin mong crop, anong gusto niyang spectrum, kung anong gusto niyang spectrum. Bukod pa doon, light pa lang yan, photosynthesis. Bukod pa doon yung CO2, mas maganda kung normal CO2 lang ng mga crop. Bukod pa doon yung temperature, mas lumalamig ang gusto ng crop. Syempre, yung cooling equipment mo naman yung kailangan mo i-consider. Kapag gusto naman ng crop na may moisture, syempre kailangan mo i-consider yung pampataas ng moisture, yung misting equipment mo naman ang kailangan mo doon i-consider. Okay? Pag mas mababa naman ang moisture, mas dry naman, syempre yung dehumidification naman ng iyong system. Ang incorporated na siya sa buong climate control na system actually. Incorporated na siya. And ang ano pala, marami pala sa mga grow lights na to dahil may inherent din siya na init, actually nakaka-dry din siya ng hangin. Kaya nga kung ang crop na kailangan mo ay maganda ang liwanag, maganda PAR, PPFD, tapos dry pa, pabor kasi nga bukod sa maliwanag na siya, nakaka-dry pa siya ng hangin. Ang challenge, kapag mataas ang PAR at ah, moist ang kailangan. At baka bukod doon, malamig pa yung kailangan ng crop. Bakit? Dahil nga yung iyong grow light inherently may init, nakakatuyo siya ng hangin. So ang challenge doon, dadagdagan mo pa ng humidity. Tapos dahil umiinit yung surrounding, ang challenge pa noon, kokontrahin mo dapat ng iyong cooling equipment, yung init na binibigay nung artificial light natin. Okay? Ang advantage lang naman kasi no, bakit hindi na lang mag-greenhouse. So kung gusto mo kasing dire-diretso, walang greenhouse is proven naman talaga sa large scale, proven talaga ang greenhouse. Siyempre. Ang ano mo lang noon, siyempre pag may isang linggong maulan, siyempre apektado na yung performance ng greenhouse mo gaya nung buong December sa Laguna na maulan, no, 'di ba? Unlike nasa chamber, kontrolado mo lahat. Walang ulan-ulan. Kung anong oras mo gustong magkaroon siya ng sunrise, sunset. Actually nga, hindi nga technically sunrise, sunset. Bakit? Kung hindi mo mimic sa program mo yung low intensity to high intensity sa noon time, then low intensity again, pwedeng buong 10 hours, tanghaling tapat siya. Fix ang intensity. Pagbukas pa lang at 7 a.m., o sige, pagbukas pa lang at 7 a.m., ano na siya kaagad? I-maximize mo na kaagad ang 800, for example, PFFD. At i-off mo siya, kunwari, for PM. Oh, walang ano doon, walang parang effect ng sunrise, sunset doon. Kasi nga, parang alas 7 pa lang ng umaga, tanghaling tapat na yung ibig sabihin noon. Then, 7 to 4, tanghaling tapat. Unlike sa ating regular na natural sunlight, syempre, sobrang init lang naman, bandang 10 a.m. mahigit. Then, magsasubside, mga 2 p.m., 3 p.m., di ba? Ito, pwede mong gawin ganun. At may mga trial kami, sa first stage talaga, from seeding, tinitignan kasi namin yung effect ng breeding cycle. Meron kaming trial na first 15 days, walang patayan ng ilaw. 24/7 nakailaw. Light period or photo period na first 15 days. So, ganun. Kaya nagawa, kahit papaano nag-success na less than 60, around 56 to 57 days ay nag-flowering agad yung mga tanim. So, yung dating bago mag-flower, marireach na ang 90 days, 80 plus days, o 56 to 57 days, magpa-flower ka agad. Ma-harvest mo kaagad siya ng before 90 days. Kung dati, 120 days ang harvest, pwede pa lang gawin. O, di yun. Around 90 days. Again, hindi naman to for production. That is for research purposes. Yung mga kailangan na ng binhi nung ano na yon, nung genes na yon, yun lang ang pinagagamitan nun. Hindi siya for
for production. So agrivoltaics and growth chamber synergy. O kung gusto mo, ang demand ng power ng iyong chamber, for example, ay 10 kilowatt, ang estimate ko lagi ay times mo ng 2.5 para kaya consistently ang 10 kilowatt. Ang kailangan mong solar ay 25 kilowatt para regularly makapagbigay ng 10 kilowatt. Eh kung regular solar yan, kung sa 200 watts per square meter, ang kailangan mong area ay 125 dahil nga ay siya ay checkered type alternating 250 ang iyong area na kailangan. So sa 100,000 per kilowatt, o gagastos ka ng ganyan kalaki para lang magkaroon ng 25 kilowatt capacity na agrivoltaics na nakakasupport sa 10 kilowatt load. Para nakakasupport sa 10 kilowatt na load. Pero, syempre, yung mga high value items mo ay sa chamber mo ilalagay kasi kaya mong bawiin sa cost eh. And then, yung land mo na nasa ilalim ng agrivoltaics, di gamitin mo sa other crops. Hindi naman nasayang yung land eh. Gamitin mo siya sa other crops. So again, the crops to consider, ito na nga, yung mga leafy greens na yan, yung mga shade-tolerant crops, lettuce, spinach, kale, ito lang yung mga samples. Herbs, root crops. Ay, ito na. Updates. So ilang updates? O talaga bang may future sa farm? Siyempre naman. So kung nabalitaan nyo si MVP, ang grupo ng MVP ay ventured. They have ventured into agriculture, particularly in greenhouse farming, through its subsidiary Metro Pacific Agro Ventures. In February 2023, MPAV unveiled plans to build the largest greenhouse facility in the Philippines, located in San Rafael, Bulacan. So kung sino nakakapasyal sa inyo, the facility known as Metro Pacific Fresh Farms. So usually mga leafy greens yan. Aims to produce 1,600 metric tons of high-quality vegetables annually, utilizing innovative farming techniques to ensure year-round production. Additionally, in July 2024, just last year, the MVP Group announced plans to establish 500-hectare corn farm in Northern Samar. So, may potential talaga. So, this initiative is part of the effort to enhance food security and promote sustainable farming practices in the region. So this project reflects MVP Group's commitment to advancing sustainable agriculture and contributing to the country's food security. The Metro Pacific Fresh Farms Greenhouse Facility sa Bulacan nga ay 22 hectares lang. Biruin mo yung ratio, 22 hectares. At per year ay makaka-propagate raw ng 1,600 metric tons of high-quality vegetables. So, advantageous talaga yung mga systems. Yan, greenhouse systems. Siyempre, controlled na rin siya kahit papano. Okay? So, other foods, ano pa ba? Hindi lang naman mga leafy greens na kailangan ng photosynthesis. Kahit yung mga, example, mushroom, hindi naman dependent sa photosynthesis yan. Pwede rin nating i-propagate. So, sample, oyster mushroom. So, yan. Ang kanyang environment. So, doon tayo sa engineering side. Ang kanyang environment, ang kailangan humid at saka cool. So, 15 to 24 degrees. Ang kanyang humidity, 85 to 95 degrees. So, typically, it takes 3 to 4 weeks bago makaharvest. O, kunwari, doon na tayo sa, ang ilang estimate kasi bago ka makaharvest, 4 to 7 weeks. O, doon na tayo sa 4 to 7 weeks. So, bago ka makaharvest. So again, kailangan alam mo yung parameter or yung requirement niya, environmental requirement. So dapat malamig, basang environment, and then siyempre, marami namang source nito ng mga substrate na to at saka yung yung pinapaumpisahan mong compound. Isto yata ang term doon. Tama ba? Ito, yung mycelium growth. Dito nga, no light required. Then, ang gusto niya, indirect light
ang gusto ng mushroom. Yung ibang mushroom, gusto talaga ay madilim actually. So ito lang yung mga light conditions, low intensity lang, indirect pa nga minsan, or diffuse light ang gusto ng ilang mushroom. Depende sa mushroom. Okay? So, sa 100 kilogram, kung yan yung aim mo, kung horizontal method, nakalatag talaga yung mga mushroom, 7 to 10 square meter ang kailangan mo. Pero kung vertical farming ng mushroom ka, 1 to 2 square meter lang, nakabitin yung mga mushroom mo. Ganyan lang ang space na requirement mo. So, water requirement, kung ikaw ay magma-mushroom, na ang gusto mong nakukuha mo ay 100 kilogram, so more or less, ang kailangan mong pangbasa ng area ay 0.5 to 10 liters, depende. Dito ka sa gitna. Or may nabibili kasing 3 liter yung mga malalaki kasi 3 liter per hour, 6 liter per hour. Pero ito lang ang kailangan. Power requirement, 1.2 to 3.6. Kapag ultrasonic system. Kapag high pressure system, yung merong misting through compressed air, 2.4 kilowatt hour per day. So for small, pwede na raw ultrasonic. Pero pag large system, high pressure yung nire-recommend. Other concerns, hindi lang tayo sa propagation basta. Pagdating sa food, sa agriculture, syempre, mas makakatulong kung yung na-propagate natin, na-harvest natin ay pwede nating i-store. Ganun lang kasimple. So another concern for energy is the storage. So ang isang known sa atin at meron tayo sa bahay, ang ating simpleng cold storage device ay ang ating rep at freezer, di ba? Small chest freezer, mag-sample tayo, negative 18 degrees, na may capacity na 100 to 150 liters. Na ang kanyang watt requirement is between 80 to 250, around 0.5 to 1.5 kilowatt hour per day. Mag-sample lang tayo ng fruit na pwedeng i-store. Yan. Around 80 to 120 kilogram of frozen strawberries. Bakit ba? Ano bang advantage pag meron kang cold storage? Siyempre, yung na-harvest mo, pwede mo pang itabi. Months, tumatagal, years, tumatagal. Basta tama ang temperature. So, between negative 18 to negative 20, yung ating mga pangkaraniwang freezers, yun, kayang-kayang tumagal ng mga frozen fruits natin. Yan, isang type ay frozen strawberry. So, bukod sa cold storage, ano pa ang pwedeng pang-extend ng shelf life ng ating pagkain? Chiller. Although ito, chiller, days lang, mga 1 linggo lang. So, sa microgreens natin, pag ang fridge natin ay 50 liter, 100, 150, ito yung pwede natin i-store na microgreens. So, yung mga chillers natin or yung temperature lang ng ref, 1 degree to 4 degree lang. O yan. So, ito yung estimate niya na energy na magagamit natin. Ano pa bukod sa chiller and freezers or cold storage? O dehydrator, ang isang pwede. So, sa microgreen, patuyuin mo para din tumagal. Alam naman natin, di ba may basil na nabibili, nakagarapon. No? Yung mga ganong type ng storage. So, dehydrator ang ating kailangan. So, ang ating food dehydrators, unlike yung typical na mga oven, syempre oven kasi is nasa mataas na temperature. And food dehydrator, para lang ding oven or air fryer yan. Kaso siya ay lower temperature. Yan, no? Around 35 to 45 degrees lang. So, 400 kilogram microgreen, 12 to 24 hours of drying ang kailangan. So, 12 to 24 kilowatt hour ang para mapatuyo ang 100 kilogram. Kasi ang dehydrator estimatedly ay 1 kilowatt per 1 hour. So, ganun siya mag-consume. Ano pa? Again, hindi lang tayo sa production. Siyempre, kailangan mapatagal natin yung na-produce natin. Bukod sa dehydrator, meron generally ang tawag ay drying methods, di ba? O mangga na lang, ang sample mangga.
So, dito makita nyo pinagkaiba ng cold drying saka heat or hot drying. So, may advantages kasi ang cold drying, especially preservation ng mga nutrients. Siyempre, pag sinasubject mo kasi sa higher temperature, may ibang kailangang enzymes and nutrients na nawawala. Kaya, anong advantage, disadvantage? So, ang technique sa cold drying, sasubject mo sa mga 10 to 25 degrees, pero ang kailangang humidity dun sa iyong drying equipment is around 20% to 30%. Okay? So, para magkaroon ng iyong mangga na final moisture na 15 to 18%. So, for 100 kilogram na mangga, ang power required is around, pwede daw mag-reach ng 2.5 kilowatt per hour. So, total energy consumption, 36 to 72 kung patutuyuin mo ng around 24 to 48 hours. So, ganun katagal. 24 to 48 hours. And then, heat drying. Pag heat na ginamit mo, mostly, ng mangga naman natin is heat drying. So, pinakita ko lang na pwedeng ang cold drying. So, ito, 50 to 60, pwedeng oven type na dryer ito. So, humidity ay bumababa din naman gamit ang heat dryers. Ang drying time, ganun din, 12 to 24. Moisture content, bababa rin ng 15 to 18%. Dapat maganda air circulation. Minsan, may pre-treatment pa, nilalagyan ng sugar, kaya nga mas matamis siya, di ba? For heat drying, maintaining the temperature of 50 to 60 with 30% to 50%. Okay? Ang power required ay 48 to 96. Kanina ay 36 to 72. Mas lumalaki, 48 to 96. Ano lang ang again, pinanggit ko na yung advantage na isa dun sa quality nung fruit is mas nare-retain yung kanyang nutrients sa hindi sinasubject sa heat. Yun ang isa. Ang disadvantage, syempre, mas complex ang equipment mo kapag cold drying kasi siya ay may cooling equipment at saka dehumidification. Hindi gaya nito, simpleng heating equipment ito. Fans and heating ang heat drying. Kaya mas simple. Mas simple ang heat drying. Kasi kapag cold drying ka, merong cooling at saka merong dehumidification. Kaya medyo nagiging although mas mababa lang ng konti ang kanyang power requirement, medyo mataas pa rin. So, ilang update. So, kung kayo ay nagpupunta sa World Trade tuwing October, meron dong AgriLink. Doon pinagsama-sama. O, punta kayo dyan para siyang kung sa atin may national convention tayo dyan. Convention ng mga enthusiasts, business owners, mga crop producers, agriculturists, and other enthusiasts. So dito hindi naman porkit AgriLink ay puro agriculture related. So ang dami ditong equipment na related rin sa atin. Nandito yung mga may solar din diyan, meron din diyan power station, syempre mga ginagamit sa farms, mga solar pumps. So yan ilang mga systems na related rin sa ating field. So, yan, minsan, pasyal kayo dyan. Libre naman pumunta dyan sa AgriLink every October. Pati mga machineries. So, di ba? So, isang pagkakataon yan para mabisit natin yung iba. Kaya nga sabi, may synergy. Ano pa? O, hindi lang naman electric car ang nagta-turn to EV. Actually, farm vehicles ay unti-unti na rin pumupunta sa to electrify the farm vehicles. So, kung kilala niyo yung brand na John Deere, isang important brand ng traktora yan. Nag-electrify na rin sila ng kanilang traktora. And, aside from EE, syempre, alam naman natin, kung nakakita ko sa ibang mga modern farms, related ito sa computer and controls. Ang ginagamit na, imbis na ma-harm ang mga tao sa pag-apply ng pesticide, ang ginagamit na pesticide applicator ay, anong tawag dyan? Ang ginagamit na pesticide applicator ay drones na. Kukontrolin mo na lang yung drones for pesticide application.
Ang isa pa palang advantage kapag naka-control ka, whether greenhouse o chamber, syempre nababawasan ng hindi basta nakakapasok ang pests. Diba? Ito, pag farm ka talaga, meron kang pesticide application. Whether fertilizer o pesticide application, yung iba ang ginagamit na ay drones na. Yan yung ilang mga updates natin. So again, ang synergy natin, no, parang ano lang yan eh. O, di ba? Cellphone dati na standalone. Kaya nga 'di ba medyo hindi nakasabay si Nokia. Kasi hindi siya hindi siya basta nakahalo sa technology na dapat computer-based ang iyong cellphone. So marami tayong mga system ngayon, smart building na, 'di ba? Yung simpleng pang maintenance ng ating building ay ginagamitan na natin ng computers and controllers. Ganun din tayo. AI na nga ang ginagamit. So ganun din sa iba-ibang field gaya ng farm, agriculture, nagkakaroon ng synergy between ating field which is energy, engineering, computers, controls. Nandiyan na talaga yung ah, combination. Nandiyan na yung synergy ng iba't ibang field. At dapat gamitin talaga siya para ma-maximize ang ang farming. O, sabi nga dumadami yung urban places kasi nga nabibili naman yung mga lands from agricultural naging residential. So dapat marunong tayo ng mga sistema na pwede sa urban areas. Sa Wilcon nga makakabili ka na ng isang pang setup na, 'di ba? Hydroponic setup na mismo na pang lettuce, isang set na siya. Mabibili mo na sa Wilcon diretso. Meron na rin siyang kasamang LED. So yun, magagawa mo na siya sa bahay. And hindi hindi sa hindi sa parang joke. Actually, nagpapasalamat ang agriculture. Hindi naman sa nagpapasalamat, parang term lang, biruan na term. Nagpapasalamat ang agriculture sa mga kanino nagpapasalamat ba't na-develop yung mga indoor farms na yan, mga chambers na yan, horticulture light at grow lights. Ang isa talagang nakapagpa-innovate ng mga yan ay the cannabis or marijuana industry. Bakit? Kasi kailangan mo mag-propagate ng wala sa farm. Dahil bawal, hindi pinapakita, itinatago sa mga basement ng bahay, nakakapag-propagate ng high quality cannabis or marijuana gamit ang mga technology na yan. Later on, nagiging nalilegalize naman siya. Lumalabas naman yung technology ginamit, mas nai-improve. Kaya, pasalamat daw ang crop producers ngayon. Kundi dahil sa pangangailangan ng marijuana producers dati, hindi nag-improve mas lalo daw nag-improve ang indoor farm. Yun daw yung parang legend na kinukwento. Sila ang nagpa-improve. So, yun po. Dapat i-manage natin ang crops and proficient production using yung ating engineering knowledge. So, salamat and magandang hapon. Thank you, sir. Salamat. Nasaan ba yung ating ano? Yan. May mga tanong ba tayo kay Engineer Mark? Yan nga po, ma'am. Hi, Sir Domi. Kumusta ka na? Ah, Sir Domi, kumusta na? Yan. Please don't forget to register para po makareceive kayo ng inyong mga certificates because if you don't register, wala pong mag-email sa inyo kasi there's no other way that we could get your email addresses. So please register po dyan na share ni Engineer Dan. Eto may tanong yata dito, may nakita ko dito, Sir Mark. O yung mga may tanong pa dyan. Ito. Can I ask Sir palit
Ba? Palit hindi na black ng CO2 ang heat energy from sun to earth. Anong palit? Bakit siguro to? Bakit hindi na black na? Kay Lucio Horjo Jr. Nakakuan ka, Mark. Naka-mute. Yun. Actually, tanong ko din yan. Actually, ang property nga, yun ang kakaiba doon. Mapapass through niya yung init, pero matatrap siya dito sa atin dahil sa CO2. Kaya talagang ang call lang sa atin, bawasan ang ating CO2 emissions. Kung talagang hindi na kaya bawasan, ang bang sinasabi, sino ba nag-absorb ng CO2? Di ba halaman? Di talagang it's about time na magtanim pa ng halaman para mag-absorb ng CO2. Yun na lang talaga. Talagang hindi napapass through talaga ng from the sun o pass through ang init. Tapos nakaka-prevent talaga ang CO2 na maka-escape ang init Hindi, di naman po tanong. Pero leafy green specifically pechay ay very good dito. Wow. Yung pag-trap ng CO2. Okay. So full of CO2 pala si pechay, joke. Yun, sino bang may tanong? It's a good topic for us to know. Thank you, Engineer Mark sa pag-share sa amin. No? So, you guys, do you have any other questions, clarifications, or any other concerns regarding the presentation of Engineer Mark? Kung mapapadaan kayo sa Skyway, malamang mga bandang Nico ayun or Bikuta na. Actually, may mapapansin kayo dong indoor setup ng leafy greens. Ewan ko kung nakikita niyo yon. Yung mga pink na ilaw. So kaya maano nyo na nandiyan na naman yung mga industry. Nagpo-propagate na sila eh. And yun nga, si MVP kapag nag-full operation yung kanyang ay magiging available na talaga sa atin. Yun lang at cost. Yun lang. Hindi why not subukan natin sa mga bahay-bahay natin, di ba? Yeah. I-try natin. Kung ano, Yes. pwede baka magkaroon tayo ng sarili nating business pagdating sa ganyan malay natin, di ba? Yes. So, Why don't we try? Yeah. necessity naman talaga siya. Sir Alvin, you want to say something? Sarap, ma'am? Yeah? Gusto mong mag-share ng anything? So, kung wala naman na po, siyempre, di ba wawala yung pagbibigay natin ng e-certificate. Ayun, may question daw. Yes, Sir Nixon, Angelo Gatchalian. Pwede kang mag-unmute. Engineer Mark? Rooftop siya. Ano po yung rooftop? Yung agrivoltaics ba? O ano ba yung, ano kaya yung tanong niya na pwede po rooftop siya? Mag-unmute ka na lang, Nixon, para kwan. Pwede po, question po. Magko-consider po ba ang practical and eco-friendly ang idea na every household should be ano na to? Medyo mas solar na siya, hindi na siya Actually, parang sinagot ko to. Ito, question lang po. Mako-consider po ba na practical and eco-friendly ang idea na every household should be solar power? Kung ang sagot dito sa akin kung related sa anong tawag dito? Related sa environment ang concern mo, maganda talaga mag-solar ka. Pero kung related sa economic, yun nga binabanggit ko pa nagse-seminar ako, i-weigh mong mabuti. Kasi nga sabi ko, bago mo bawiin ang solar, mga 10 years may get bago mo siya bawiin. Matagal ang ROI niyan kasi malaki ROI cash out mo yan. Yes, pero kung mahal na mahal mo talaga ang environment, di ano ba naman na gumastos ako 10 taon kung bawiin, mahal na mahal ko naman ang environment. Kumbaga plus points ko to sa environment. Pero di ba sinasabi nila, nagpakabit ka, ako hindi. Sasabihin mo, oo, gumastos ako ng kunwari 500,000, 5 kilowatt. Ikaw, hindi. Ako naman nakatipid kahit gumastos ako. Paano ka nakatipid? Gumastos ka nga ng 500,000, di ba? Ito, babawiin mo ng di kung
kay Ayala Energy mo lang siya ininvest. Baka nabawi mo pa yung 500,000 mo kay Aizen. Di ba? Kasi ang produkto niya ay renewable energy. May wind siya, may natural gas siya, may solar siya. Di Sa ba? kanya lang ng renewable eh. Nasa kanya renewable kay Ayala Energy. Imbis na magpakabit ako sa bubong ko ng solar, i-invest ko lang Mag-invest kay na lang Ayala ako. Energy. Yeah. Ganun din yun. Tataas pa pera mo nun. Tapos pa pera mo, may dividendo ka pa. Dividendo ka doon. Oh. Yun lang din yun. Pero sa akin, kung environment talaga, syempre ang damdamin natin. Magpakabit dahil mahal natin ang environment. Agrivoltaic daw, sabi ni Nixon, yung tanong. Agrivoltaic. Actually, the agrivoltaic, ang design talaga, sa farm mo ilalagay, sa field. Kasi nga, gusto Agree siya eh. Agriculture talaga. Hindi naman i-maximize mo kasi yung gamit ng yung field na pwede naman palang pagsabihin yung harvest sa field kahit may solar sa ibabaw. Pagbubong, syempre rooftop solar ka na lang pagbubong. Ano naman ang itatanim mo dun sa sa bubong? Agrivoltaic talaga. Is field. So, ano pa, meron pang kwan. May nakita ako dito, this meeting is being recorded. Sino bang nagre-record tayo? Dan? Hindi ko alam. Yes, ma'am. Dan? Tayo? Opo, ma'am. Okay. That's good. Akala ko, kasi kung may mga nagre-record po sa inyo, kasi may nakita yata sila sa YouTube, may nag-message sa akin Oo nga, tama. ago. May nag-message sa akin months ago na speaker na nakita daw niya sa YouTube yung sarili niya. Baka pwede magkaroon lang po ng credit, ilagay dun sa YouTube content ninyo na credit goes to IIEE NLC. Ano po? At wag nating gagamiting, wag nating i-monetize yun kasi free naman namin kinukuha yung mga speaker. Free rin po yung Zoom namin, hinihingi sa national. So dapat wag na rin po nating gamitin na pagkakitaan natin kasi andito ang Thursday Delight para makatulong sa bawat isa sa atin na madagdagan ng ating kaalaman sa mga bagay-bagay. So yun lang pong pakiusap. Pakilagay na lang po credit to IIEE NLC sakaling gusto ninyong gamiting content ninyo sa YouTube channels ninyo, sa Facebook nyo, yung mga webinars ni Thursday Delight. Yun lang para naman na si Thursday Delight ay maging makilala din naman. Kasi dito tayo nakakakuha ng maraming knowledge and information. Sino na naman yung yung matanda dati sa Channel 2? Si Ernie Baron. Ernie Baron, knowledge is power, di ba sa kanya? Tapos pinalta ni Kuya Kim. Ano naman kay Kuya Kim? Hindi, parang tinuloy niya lang yung... Yung kay Ernie Baron. Gusto ko yun si Ernie Baron noon. Nung una, alam mo, nanood ako, akala ko kalokohan lang siya. Kasi the way he says it, di ba? Parang, ganun siya. So, akala ko parang nagjo-joke lang siya. Pero pag pinakinggan mo maigi, ay, pero may laman din, parang totoo yung sinasabi niya. Doon ko nakwan na, totoo rin pala yung sinasabi niya. Akala ko nagjo-joke lang siya. So, anyway, wala na po tayong tanong. So, next, yan. Ay, question ta daw, meron pa raw. Wala na. Tayo daw nagre-record Kaya nagtanong ako, Sir Jemuel Kasi baka hindi kami nagre-record yun, nakiusap lang ako, no? So, can we now present the Certificate of Engineer Mark? Next week, abangan ninyo ang ating topic. It would be coming, ang speaker natin ay very important siya. Sandali lang Ang topic natin next week ay, hindi. Ano bang topic namin next week? Safety in substation grounding design as per IEEE 80. Okay? So, abangan ninyo next week. Safety in substation grounding design as per IEEE 80. So, next week. So, eto ngayon, Engineer Mark, alam mo naman, since you are part of NLC, that we are the best Chapter Hall of Famer, the very first recipient of this award goes to NLC. The very first recipient of Platinum Award is also NLC. So the very first also to give this kind of
webinar is also NLC. So let's support our Thursday Delight. So now we are giving this certificate of appreciation to Engineer Mark Christian Plaza for sharing his technical expertise and his alamat on the topic entitled The Synergy of Energy and Agriculture during the Thursday Delight webinar given the 16th day of January 2025. Signed siyempre si Jeff, ang VP Technical, si Joy who is the President of 2025. Hi Sir Abdul, isang suki namin yan. Loyal siya mula 2020. Siyempre si Rodalito Manalo and yours truly ang proponent ng Thursday Delight. Sana magkaroon tayo ng big event sa 5th year natin sa May. Magkaroon tayo ng face-to-face, di ba? Maganda Yes. yun. I-try kayo natin. Saan nyo gusto tayo magpunta? Sa Manila, sa Mindanao, or sa Visayas? Thursday Delight. Saan tayo makakarating? Para naman magkita-kita ulit tayo. But it would be the same. It would be for free pa rin, no? Again, thank you very much, Mark. I hope this would not be the last again. Mag-prepare ka pa ng ibang topics mo. And guys, abangan ninyo next week yung iba nating topic, no? So yung mga suki natin dyan, see you again next week. And hopefully, magkita-kita tayo face-to-face. Kasi marami